Wala na kasi to si Trillanes. Hindi na talaga mananalo to. Kahit anong itakbuhin nito, kahit marathon, 5K, 1K. Ting Senate, tila nagsasabi ngayon si Senate President na hindi dapat kayo seryosohin sa inyong mga sinasabi. Paano po kaya ang inyong next move dyan? How I wish na masabi ni Senator Soto sa harapan ko yung ganyang pananalita. Ang linaw. Obvious na obvious. No? Pine-question daw ni Senator Lacson. Parang 70%, 90% na daw. 1.3 trillion. 805 billion to eh. Di ba? What's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Hi! Pasok! Joe Malone TV, issue ng bayan. Saturday, Feb 28, huling araw ng February. February na pero wala pa rin nakukulong. Ano ba, Sus Mario Joseph? Ano ba ang plano nyo? Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Isa maganda. Oy. Ating pag-usapan, tunay na balita. Pasok na mga suki, Tito Jom at When Tito Talks at Joe Malone TV. Pati na rin at Joe Malone Work Travel. Kwentong Maynila, Manila News and Totoo ang Issues. laban, Solid Duterte Updates. walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Magandang umaga, hapon o gabi, Feb 28, araw ng Sabado. Uy, weekend na, Sus Mario Joseph. Ay, nako, kukurap ka lang, Lunes na ulit. Trabaho na ulit. Pero sa case natin, syempre, araw-araw naman tayong pumapasok dito sa studio. Araw-araw naman tayo nagtatrabaho. Mega love shoutout sa lahat ng viewers ng Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagkikinig at pag-tune in dito sa channel natin. Bagamat maraming nag-re-reaction dyan, patuloy pa rin ang panonood nyo dito sa Joe Malone TV. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo dito sa channel natin. Kung hindi pa naman, paki-subscribe at paki-click yung bell icon. Tapos sa description box sa baba, nandyan yung mga link ng mga backup channel natin. Pag in-click mo yan, mare-redirect ka dun sa kabilang YouTube. Paki-subscribe na rin at paki-click yung bell icon. Kung mahilig ka sa food vlog, lahat ng klase ng pagkain, yung mga lintik na mura na, marumi pa. Mga street food, kung namimiss nyo yung lutong Pinoy, lutong Pilipinas, kung hindi naman, dayo tayo ng Indian cuisine, Chinese cuisine, etc. Tito ng ina mo, Tito Jom, paki-subscribe po, ha? Tapos kung mahilig ka sa podcast, When Tito Talks naman, dyan pag-uusapan natin anything under the sun apart from politics. Tapos meron tayong solid Duterte updates dyan at humina ang ating ilaw. Tapik-tapik ng bahagya. Yun ang sinasabi ko. Tapos yung solid Duterte, pati na rin yung mga clearing operation sa Maynila. Meron tayong mga channel dyan. Let's go mga pamangkin! Ay, mga kayon pala, di ba? We're getting information right now na galing sa Duterte camp. Patay. Hindi ito nangyari parang at random. 18 ex-soldiers, paano sila nag-usap-usap? Talagang ginawa ito nung kampo ni Duterte kasi they stand to benefit most from this. Alam nyo,
Wala na kasi to si Trillanes. Hindi na talaga mananalo to. Kahit anong itakbuhin nito, kahit marathon, 5K, 1K. Yan talaga ang trabaho niya. Given yan. Given naman kay Trillanes yan. Sabi ko nga, pagka tahimik si Trillanes, hindi si Trillanes yan. O yan, siya yan. Yung ginagawa niya yan, siya yan. Di ba? Hindi yan tatahimik one day paggising tapos nakukulitan na ako sa sarili ko. Parang gusto kong tumahimik na lang. Walang ganun. Trillanes doing the Trillanes thing. Parang ganun. Yan na yan. Siya na yan. Expected naman natin na kahit na nasunog yung senayang nyo, Duterte pa rin naman may kasalanan eh. Alam nyo, sa totoo lang, takot na talaga sila na umupo si BP Inday Sara. Lahat ibubulgar ni BP, wala siyang sisinuhin eh. 'Di ba? Lahat masasagasaan. Kaya ang tendency, para hindi sila masagasaan, pag umupo si BP Inday Sara, ngayon pa lang, makikitulig sana sila kay BP. Kumbaga, makiki-join forces na sila para wag lang mapaupo si BP dahil talagang sasabit sila. Kasi, kung hindi ka natatakot, kung hindi ka guilty, at alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, na hindi ka dawit sa flood control issue, na wala kang kinurap o kinuha ng pera ng taong bayan, hindi ka matatakot kahit sinong umupong presidente. Kahit ibuklatin pa nila ang lahat ng flood control issue sa mga nakaraang taon, kung wala ka naman talagang ginawa, wala ka talagang ginawa. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Di ba? Kaya takot at takot ito, malamang may ginawa itong mga to. Lagot sila. Pagka si BP Inday Sara ang umupo, talagang bubuklat din ni BP Inday yan lahat ng corruption. Kasi yan ang number 1 eh. Pag nawala yan, o mabawasan, hindi pala mawala, mabawasan, kaya mapupunta yung totoong budget doon sa mga future na project, whether infrastructure man yan, DepEd man yan, PhilHealth man yan, education man yan, mapupunta talaga yung budget doon. Ay putang ina, ewan ko na lang talaga, Diyos ko. Diba? Kaso hindi. Ewan ko kung 3/4 sa kanila, 1/4 sa budget, sa project, parang ganun, o 90% sa kanila, 10% lang sa project. Ang daming mga project na pwedeng gawin sa Pilipinas na ginagawa nilang pangako, na ginagawa nilang plataforma, tapos pagka nanalo, wala na. Katangin na, kanya-kanya na kayo. Bahala na kayo dyan. Basta ako, magbubulsa ako ng pera. Di ba? Alam mo, ang Pinoy, isa siguro sa mga nakikita ko, ang Pinoy kasi masiyahin eh. Kaya pagka dumaan yung ganitong issue, makakalimutan na nila, masasapawan na ng panibagong issue o kaya panibagong phenomenon sa buhay nila, milestone sa buhay nila, makakalimutan na nila na naginawan pa sila ng kagaguhan. Yan isa sa mga karakteristik ng Pinoy masiyahin hindi mapagtanim ng galit. Yung iba siguro, di ba? Pero mostly kasi hindi talaga hindi mapagtanim ang Pinoy ng galit. Talagang mapagpatawad, tapos madali makalimot. Kaya nga, di ba, paulit-ulit tayo rito. Paulit-ulit yung topic. Nagkasawa na nga ako puking ina. Kaso kasi pag iniiwan ko to, wala na din Wala din mangyayari May iiwan lang natin to, promise. Di ba? Tignan nyo yung flood control. Wala na. Di ba? Hindi naman pwedeng hindi tayo aalis sa flood control. Di ba? Hindi tayo aalis sa flood control. Aalis tayo, pero hindi natin makakalimutan. Yun ang dapat. Di ba? Wala May issue na darating. Makakalimutan. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong. How many months na? Yung pangako na itong taong to. Ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi pa niya ginugusto ang extrajudicial killing. Ang pagsugpo sa illegal na drugs na may tamang pamamaraan. Naniniwala pa ba kayo doon? Na may tamang paraan? Well, siguro, meron. Pero hanggang saan? Di ba? Hanggang saan? May mga nakakalusot At yung mga nakakalusot na yun, susubok muli yun. Ganito yan Pag nang hold up ka, naging successful ka sa pang-hold up mo, sa tingin mo ba bukas
Sa susunod na araw, hindi mo uulitin yun. Putang ina ka, tarantaduhan yan. Di ba? Di ba? Uulitin mo yan kasi naging successful ka. Di ba? Sa unang attempt mo, okay, nakalusot ka, uulitin mo yan hanggat hindi ka nahuli. Putang ina, yung mga nahuli nga, nakulong nga, paglabas, inuulit pa din. Walang kadala-dala eh. Eh, yung pa kayang mga successful yung attempt? Pwede ba? Pwede naman yan. Pwede naman yan kung gugustuhin. Kaso, sa Pinoy, sa Pilipinas, na kung saan mas matitigas ang ulo rito, di ba? Diyos ko, parang, ang kailangan natin dito, napakitaan sila ng pangil. Kasi pag gumawa ng krimen yan, puta, hindi naaawa yung mga yan. Yung mga lulong sa droga, pag gumawa ng krimen yan, puta, hindi maaawa sa'yo yan, tol. Puta, wag sana tayong dumating sa ganun sitwasyon. Halimbawa, hinold up ka ng lulong sa adik. Putang ina, wag sana tayong dumating sa ganung klaseng sitwasyon. Dahil putang hirap nun. Ang hirap between life and death yun. Kasi dati, ito kwento ko lang dati, pagka nang hold up ang isang tao, hold up lang, boy ka pa. Oo, kukunin lang relo mo, kukunin lang pera. Minsan nga, isa lang eh. Hindi pa niya nakukuha lahat eh. Akin na yung relo mo, akin na yung hiko mo, akin na yung pera mo, akin na yung cellphone mo. Kasi nagmamadali. Dati pa naman, wala pa naman cellphone dati. Ngayon, dati, makakuha lang yung pera mo, okay na. Kahit di na makakuha yung relo mo, yung hikaw mo, kahit ginto. Ngayon, since na nag-evolve din sila, hindi ko alam puta kung may ina-attend ng bang seminar yung mga yan. Kung may workshop bang sila ina-attendan na, putang ina, bakit pera lang kinuha mo? May relo, ang ganda, pwede rin ibenta yun, sayang naman. Pati yung hikaw, di mo nakita, kakamadali mo. Siguro tinuro sa workshop nila, sa seminar nila, puta, pagka nang hold up kayo, huwag kayo magmamadali. Kailangan presence of mind, kailangan focus. Nakuha mo na yung pera, nakuha mo na yung wallet, kailangan kapkapa mo pa. Baka mamaya may suot na kwintas yan, ginto, sayang din. Di ba? Tanga na may seminar, tapos ang susunod, ang pinakahuli nila, yung latest na seminar nila, alam mo kung para hindi yan magsumbong, puta, tudasin nyo. Na para bagang yung mga kriminal nag-a-upgrade, kala mo umaattend ng workshops, ng mga seminar para, puta, ano ba tama? Pangit kasi yung ginagawa natin doon, pag nakaw, takbo eh. Dapat ata ngayon, tutudasin na. Yang mga yan, pag gumawa ng krimen yan, puta, papatayin ka na ngayon. Hindi na sila nakukontento na kuha gamit, hindi na, papatayin ka na. Diba? Wag sana tayong dumating sa ganong klaseng sitwasyon na kung saan hinold up tayo, tapos ikaw lalaki ka, gusto mong pumalag, nakita mo medyo maliit, hindi mo alam, may dala palang patalim. It's a matter of life and death. Pwede ka nang hindi makabalik sa bahay nyo. Pwede nang mawalan ng minamahal yung mga taong maiiwan mo. Nang dahil lulong sila sa droga. Kasi hindi naman kayang gawin ng normal na tao yan eh. Kaya naman. Kaya naman. Lalo na pagka-professional na, kaya naman. Pero syempre, manghihiram yan ng tapang. Di ba? Manghihiram yan ng tapang, ng additional na tapang. Matapang na yan, manghihingi pa yan ng additional na tapang. Di ba? Iba dyan, talagang talagang lulong, halang na ang bituka. Tapos gusto nyo, alagaan nyo pa. Di ba? Orly Gutesa tumistigo, inimbestigahan ni Ping Lacson. 18 dating sundalo tumistigo, iimbestigahan na NBI. Di ba? Putang. Ano ba naman? Lahat na lang, no? Lahat na lang kasalanan ni Duterte, lahat na lang script ni Duterte. Alam nyo, ganito tama yung sinabi ni Tatay Digong Ang concern niya, human rights. Human lives. Sabihin na natin na totoo. Lahat. Sabihin na natin. Sino nakinabang? Si Tatay Digong ba? Pamilya ba niya? Hindi. Mamamayan Pilipino na kung saan nakampante tayo noon, na uuwi tayo ng madaling araw na walang mangyayari sa atin, na nagtatrabaho ang mga kapulisan, nagbabantay, sigurado tayo na matutulungan tayo. Sino nakinabang? Tayo. Mga anak natin na umuuwi ng madaling araw, ng gabi dahil galing sa trabaho. Pucha, yung mga yung mga nare-rape na mga drug addict, tapos pinapatay, gaya nung sa Cebu, pinutol yung ulo.
bata pa. Puta, huwag kayong darating sa ganong sitwasyon na moment na yun, na sa inyo mangyari yun. Puta, baka kayo ilagay nyo yung batas sa kamay nyo. Anak na ang usapan. Ay, puta, kahit ako, hindi ko masasabi kung ano mang kaya kong gawin. Siyempre, blanco ka na nun. Hindi ka na blanco nun, puta. Ewang, makikipagpirmahan ka na kay Satanas nun. Hindi, walang halong biro yun. Di ba? Kaya nga lagi ko sabi, huwag tayo sana dumating sa ganong klaseng sitwasyon, sa ganong klaseng moment. Ikaw, ako, o kahit sino sa atin. Dahil lahat tayo kanya-kanyang kapasidad. Lahat tayo kanya-kanyang may laya na kung ano yung kaya nating gawin at kung ano yung mga pwede nating gawin. Kasi mahirap yun, di ba? Kaya nga si Tatay Digong ang nakinabang, hindi naman siya eh. Alam nyo, ito naisip ko lang sana wag naman sumama loob. Alam nyo, kahit si Tatay Digong naniniwala ako ngayon, naniniwala ako na handa na siyang mag-let go sa buhay niya. Handa na siyang mamatay. Sabihin na natin, I'm sorry, BP Inday Sara, I'm sorry, Tatay Digong, kung napag-uusapan yung ganito. Pero I strongly believe na kayang ialay ni Tatay Digong yung buhay niya. Kaya niyang isakripisyo para sa sambayan ng Pilipino. Kung kamatayan niya ang magiging kapalit para sumabog ang emosyon ng taong bayan dito sa Pilipinas at lalong manalo si BP Inday Sara, baka gustuhin niyang mangyari yun. Yung gano'n, na doon na siya mamatay para tayo magalit. Di ba? Makauwi si Tatay Digong, si BP Inday Sara pa rin na mananalo. Doon man siya abutin. Wag naman sana, pero kung halimbawa lang na doon siya abutin, madadagdagan yung emosyon, yung galit, at mas lalo lang na mananalo si BP Inday Sara. Kumbaga parang tinimis mo lang. Di ba? Ngayon mananalo si BP Inday Sara. Pag doon inabutan si Tatay Digong, mas tinimis mo pa na lalong mananalo si BP Inday Sara. Di ba? Pero sana makauwi. Sana dito. Di ba? Siyempre, walang sino man sa atin na gusto natin mamatay sa ibang bansa. Siyempre, gugustuhin natin dito sa pamilya natin. Yung iba nga ayaw pa sa hospital, nagpapauwi pa sa bahay nila. Di ba? Marami, yung lolo ko ganun. Hopeless case na. Pero boy pa, umuwi na lang nagpa-uwi na lang. Doon na siya nabutan sa bahay. May ganun eh. Di ba? Kay Tatay Digong sana dito. Di ba? Pero naniniwala ako kasi na kaya pa rin ni Tatay Digong na isakripisyo yung buhay niya para sa sambayang Pilipino. Yung sinasabi nilang tatay natin, karton. Pucha, yung tatay natin na karton, yun yung tatay natin na bitbit yung bayag hanggang dahig. Di ba? Totoo. Bitbit yung bayag. Hindi linunok. Hanggang doon sa ibang bansa, bitbit at sinapat pinatunayan niya na hindi. Nagagawin ko lahat para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan talaga sa mga nagko-comment sa akin sa Facebook. Kaya hindi ako masyado nagpo-post sa Facebook. Masyadong garapal yung pagiging squatter pagdating sa comment. Na parang makitang-kita mo sa comment section kung sino yung mga tanga. Na ulol na naniniwala sila na walang nagawang mabuti sa Tatay Digong. Pero yung passport nila, yung driver's license nila, 10 years. Hindi mo alam kung uto-uto, nabuyo, o alam mo yun, na talagang, hindi ko alam, puta. Di ba? Na naniniwala pa sila sa mga sinasabi ng mga nasa kabila, na EJK. Samantalang noon, pag sinabi ni Tatay Digong yung war on drugs, nababanggit niya, puta, kanya-kanya tayong palakpakan. Pero ngayon, si Tatay Digong na lang yung mag-isa lumalaban sa dahig. Well, technically, kasama niya yung, syempre, yung pamilya niya, saka tayong mga solid na sumusuporta. Pero I'm talking of those people na sumalungat na nang iwan kay Tatay Digong na minsan alam naman natin sa sarili natin na for once in their lifetime na talagang bumilib sila kay Tatay Digong lalo-lalo na pagdating sa war on drugs. 'Di ba? Yung mga pagsingil ni Tatay Digong sa mga oligarch, yung mga mayayaman na mga businessmen dito sa Pilipinas na hindi nagbabayad ng tax. That's something. Diba? Si Tatay Digong, aanin niya yung pera. Common sense, pare. Putang ina. Ewan ko na lang. Ikaw, 80 years old, aanin mo yung pera. Knowing na lahat ng anak mo, capable. Kahit hindi na mayaman, capable.
Kunyari, ikaw si Tatay Digong, 80 years old, mahigit ka na, aanin mo yung pera para sa mga anak mo. Yung mga anak mo capable na mabuhay, na kayang yumaman. Wag nang sabihin natin na wag natin sabihin natin mayaman. Wag na. Capable na lang. May kaya na magtrabaho, malakas pa, bata pa, na may kayang kumita ng pera, may kayang buhayin yung pamilya nila. Aanin ni Tatay Digong yung pera. Bibigay niya sa mga anak niya. Putya, may mga kaya nga, malalaki nga ang katawan eh. Di ba? May posisyon pa. May kinikita. May mga businesses yan, for sure. Di ba? Siyempre, putay na, hindi ka naman pwede politiko lang. Siyempre, kailangan may business ka. Di ba? May pera ka na ng mga time na yun eh. Di ba? Common sense na lang, anin. Pamimigay, puta. Sa mga anak, capable nga yan anak. Pwede, pamigay sa mga mahihirap. Diba? Yan ang grabe. Panoorin natin Itong ating Senate, tila nagsasabi ngayon si Senate President na hindi dapat kayo seryosohin sa inyong mga sinasabi. Paano po kaya ang inyong next move dyan? How I wish na masabi ni Senator Soto sa harapan ko yung ganyang pananalita. Sinabi din kasi, sinabi attorney na napakalaki daw ng discrepancy in terms of yung pera, yung involved na pera na pinag-uusapan, 805 billion. Sinasabi ni Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee na parang sobrang laki ng pera. Parang it doesn't add up, sabi Parang niya. 70% napunta lang doon kay Cheese, ay kay Charis. Kay Sandro. si Sandro napunta 70. Sana yung iba? Ganito, ang tinutukoy kasi ni Senator Lacson ay yung pondo na galing lamang sa flood control. Pero ang daming pinanggagalingan ng pera na dumarating kay Saldico. So ang sabi kasi ni Senator Lacson, 1.3 trillion ang flood control fund. Yes. At kung totoo daw na 805 billion ang nakuha, parang 70% na yun ng pondo. Parang hindi ka panipaniwala, sabi niya. Yes. Pero balikan niya yung PDAF scam. 60 to 70% ang kickback ng mga legislators. Walang pagkakaiba dito eh. At sabi ko nga, hindi lang naman flood control fund ang involved. Merong DENR, Department of Agriculture, dun sa National Irrigation natin, no? Ang daming GOS na irrigation projects, ha? Customs pa. Yung reforestation, sasabihin, nagtanim, pero wala namang tinanim. Mag-inspect ang COA, sasabihin, nagtanim kami, pero nangamatay yung mga tinanim, eh. No? Misinformed si Senator Lacson. Iba yung pangalan ko, Misinformed or inaano niya. tinitwist niya. Kasi ang tutumbukin ko dito kasi, yung sinasabi niya, instead na pansinin kayo, yung credibility nitong 18 eh. No? So, hindi naman tayo abogado, kaya tatanong natin, kailangan ba yan, pagka-presenta ng hindi ba dapat patunayan na nila kung totoo etong mga aligasyon, imbis na babanatan lang nila yung mga nagbibigay ng aligasyon. Yun nga eh, inaatake nila yung Yes. messenger. Yes, totoo. Kumbaga, kinokondemn nila. Kumbaga, nagiging subjective sila. Subjective in a way na ang inaatake nila, imbis na yung issue ng ni-raise nung 18 na mga Marines, ang inaatake nila mismo, yung 18 na Marines. Hindi yung dinala nilang, hindi yung isiniwalat nilang issue. Ganun na eh. Personalan na. Bakit? Again, lagi ko sinasabi dito, kung talagang alam mo sa sarili mo na malinis ka, hindi ka natatakot na wala kang kinuha na kahit singkunduling. Kung meron man nilabas ang Bangko Sentral na singkunduling, na hindi ka natatakot. Hindi ka matatakot. Buong buhay mo, taas noo kang hindi ka matatakot. Di ba? Alam nila yan sa sarili nila, pero syempre hindi naman naamin yan. Di ba? Pero putya, alam niyo yun, ang linaw. Obvious na obvious. No? Pine-question daw ni Senator Lacson, parang 70%, 90% na daw, 1.3 trillion, 805 billion to eh. Di ba?
Lahat naman kaya nilang gawin. Lahat naman kaya nilang baliktarin. Lahat kaya nilang lokohin, maliban sa sarili nila at pati na rin yung nasa taas. Alam nila yan. Di ba? Sabi ko nga, kung magsusunog tayo ng mga corrupt na politician sa Pilipinas, puta, baka walang matira. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, hindi mawawala ang korupsyon sa Pilipinas. Nandiyan dyan na yan. Pwede siguro mabawasan. 2026 na, naniniwala ka pa na kayang i-zero out yung korupsyon? Pucha naman. Maging realistic naman tayo sa analyzation. Maging realistic naman tayo na base din sa realidad. Hindi naman mawawala yan. Meron at meron kukupit. Ikaw nga, kumupit ka sa wallet ng mama mo eh. Ng papa mo eh, magkano? 50 pesos, 100 pesos. Huwag niyo sabihin magkaiba yun. Magkaiba yung value, pero yung kasalanan, same lang yun. Hindi mo pa pwede sabihin kay Lord na, Lord, 100 lang yung kinupit ko. Yung mga politician niya, trillion, 1.3 trillion yung nawawala eh. Baka naman sila lang yung dalhin mo sa sa purgatorio. Ako baka pwede makalusot. Nagyabang ka pa. Di ba? Parehas lang nakasalanan yun. Kaya nga, lahat tayo makasalanan eh. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan na yun. Mababayaran lang natin yung pag tinanggap natin si Jesus. Ganun lang kasimple. Eto mga to, parang parang 1 plus 1 equals 2 eh. Diba? Given na yung sagot, wag mo na sagutin ng 2. Isipin mo, ba't ka tinanong ng 1 plus 1? Diba? Gets nyo yung point? Gets nyo yung logic? Ba't ka tinanong ng 1 plus 1? Alam naman natin parehas, ang sagot dyan 2. So, etong mga to, naglabasan, tapos yun, pinaka-questionin, tangina, 1 plus 1 equals 2. Puta, teka. Alam natin niya pare-parehas. Na 2 ang sagot. Baka mamaya merong ibang sagot. 3. Di ba? Hindi. Kayon, parang, di ba, dito kasi sa akin, uusapang realidad eh. Yung totoo ba? Puta na. Huwag tayong mag-sugar coating dito na, gano'n na, nakaw nga nila, puking ina nila. Pero yung information, ini-ignore nila. Mas importante po yung information dito eh. Pero okay lang naman kung ayaw ni Senator Lacson maniwala. No? Wala tayong, hindi natin mapipilit siya. Basta ang ginawa natin ay nasa ombudsman na ngayon. Nabanggit niyo po na doon sa is kasama si Soto, nakasulat po. Oo. Si Lacson po ba kasama? Wala. Oo. Paano nangyaring kasama si Senator Soto? 2025 lang siya naging senador. Tsaka And baka meron daw, pa si Leila de Lima nakasama din daw na yun sinisilip nila na yun daw ang reason ba't natatawa yung mga congressman. Ang tenor kasi ng affidavit nila ay kung sino ang mga nabigyan ng pera, no? Kasama kasi si Leila de Lima, si Senator Soto na nabigyan. Kahit hindi sila miyembro ng Senate at that time, no? Nabigyan sila eh. Ngayon, Abante, unang-uno. meron bang krimen dyan? Meron. Halimbawa, tumanggap si Senator, Congresswoman de Lima ng pera. Dineclare ba niya yan sa SALN niya? Krimen na yon kung hindi mo dineclare sa SALN mo. si Soto ba dineclare? Kasi hindi ata alam ng asawa eh. Yun yung nabanggit niya eh. Oo, yun na nga. Tapos, nag-deliver ka ng ilang maleta. Kung maliwanag na illicit illegal yung transaction na yan. Bakit mo ibibigay yung milyon-milyon na cash? Pwede mo namang idaan sa bangko. Pero ano daw ang motibo? Kasi syempre, nang tatanungin, anong motibo hindi naman na siya senador at hindi naman... Alam mo yan, connected yan sa impeachment. Sa tingin ko, personal evaluation ko. Kasi merong isang senador na hindi yata tumupad sa usapan, nabigyan. Nako. Kaya merong isang senador na campaign pa lang ay binigyan na para gumalaw siya pag dumating ang impeachment sa Senado. Oo. Iba. Grabe, no? Grabe yung
Grabe yung suhulan ng pera. Parang lahat mukhang pera, no? Parang lahat mukhang pera. Pero kung ikaw, alam mo, kung ikaw makukontento ka, kung ano meron ka, I don't think gagawa ka ng ganitong mga bagay. Hindi ako nagmamalinis, ha? Hindi ako nagmamalinis. Hindi ko naman nililinis yung pangalan ko. Ako kasi, kailangan ko ng pera. Lahat naman eh. 'Di ba? Lahat naman. Kasi survival yan eh. Paano ka kakain? Paano ka bibili? Paano mo papapasukin yung anak mo sa eskwelahan? Siyempre, kailangan ng tuition fee. Expenses mo araw-araw, pangkain. Kailangan natin ng pera. Okay. Given. Common knowledge. Kailangan natin ng pera. Pero kung alam mo kung matukontento ka lang kung ano lang yung kaya mong, kung ano yung pera mo nasasapat para ngayong araw, huwag mo na intindihin yung bukas. Hindi pa naman totoo yun eh. Hindi natin alam kung mabubuhay tayo bukas eh. Di ba? Huwag mo na intindihin yung bukas. Ngayon lang. Magkano kailangan mo ngayon? Tanongin nyo sa sarili nyo. Magkano ang kailangan nyo ngayon para ma-survive mo lang etong araw na to? Ako? Isang ulam lang. Okay na ako eh. Gastos ako ng 300 baboy per kilo. 300 plus. 500, sabihin mo na. Hanggang mamayang gabi na yun, ulam namin. Yun ang kailangan ko. Para makakain ako. Pero kung tutuusin, kahit hindi ka kumain ngayon, okay lang naman, di ba? Hindi mo na kailangan ng 500. Di ba? Kung grateful ka na kung ano lang yung kailangan mo ngayon at kung ano lang yung meron ka ngayon, nagpapasalamat ka na, I don't think na mauuwi ka sa greedy, na magiging sakim ka, na aabot ka sa ganong klaseng halimaw na limpak-limpak yung pera. Hindi mo nga kayang ubusin yan sa isang araw eh. Di ba? Unless bibili ka ng mga bahay-bahay, siguro ubus yan. Hindi naman normal yun. Hindi naman normal yun. Kumbaga, yung normal na gawain, kakain ka, o sige, kain ka sa mamahaling restaurant, fine dine, ganyan ang pera mo. Mauubos ba yung ganyan? Ngayon, kinabukasan patay ka. Ito nga yung tanong eh. Bigyan ka na isang bundle, how to appreciate, bibigyan ko kay idea, how to appreciate your life. Ganito, appreciation ng buhay. Bigyan ka ng isang maleta na yon. Okay. Bigyan ka ng isang maleta ngayon. Ayan, hawak na. Bibigay na sa'yo. Aabot na lang. Papayag ka, hindi. Yun muna. Siyempre, papayag ka. Papasalamat ka. Uy, puta, thank you May pera na ako. Pero ito yung catch. Hanggang mamayang alas 12 ka na lang ng gabi. Hindi ka na patay ka na. Pagsapit ng alas 12 ng 12:01 ng madaling araw. Tatanggapin mo yung pera? Hindi. Diba? Simple. Diba? Kaya minsan tanongin nyo yung sarili nyo eh. Tanongin nyo yung sarili nyo na, oo, kailangan natin ng pera. Wala naman ako sinabing hindi. Diba? Pero kung ang kapalit nun, wala ka na bukas, puta. Diba? Yung pera kayang kitain. Diba? Magpasalamat ka na pagdilat ng mata mo kinabukasan, meron kang pagkakataon na gawin yung buhay na ginagawa mo sa araw-araw na yon. Doon pa lang, dapat grateful na tayo. Alright, maraming salamat. Issue ng bayan, ating pag-usapan.